Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating programa, ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya. Para po sa mga kababayan natin, welcome na welcome po kayo sa ating programa. At bago po tayo magsimula ay binabati lang po natin ang mga nakikinig sa kanilang radyo sa INC Radio DZEM 954 kHz. Gayon din ang mga nanonood sa kanilang telebisyon sa INC TV at ang mga nanonood sa INC Radio YouTube channel. Hello po! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ng inyong pamilya. At simulan na po natin. Atin na pong kilalanin ang makakasama natin ngayong araw. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Si kapatid na Lauro Fajardo mula sa lokal ng Chaong, distrito ng Quezon West, ay nakapagtapos ng Civil Engineering at sa kasalukuyan ay isang driving instructor. Sa kabila ng kanyang busy schedule, prioridad niya ang pagtupad ng tungkulin kasama ng kanyang may bahay. Bakit ganito na lang ang pagpapahalaga ng ating kapatid sa mga pagsamba at papaanong natuntun niya ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Lauro Fajardo mula po sa lokal ng Chaong, distrito ng Quezon West. Si kapatid na Lauro po ay mas kilala bilang kapatid na Larry. Hello po kapatid na Larry. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kumusta po ang inyong pamilya? Mabuti naman po. Masaya naman po kami. Ang aking may bahay po ay si kapatid na Glenda Fajardo. Masaya po kaming naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po kapatid na Larry. No? Magandang, masarap pong pakinggan na masaya po kayo kasama ng inyong pamilya o kasama ng inyong may bahay. O sige po, batiin po ninyo ang inyong may bahay o kaya baka meron pa kayong gustong batiin. Go ahead po. Binabati ko po ang aking may bahay, ang aking mahal, pati na po ang mga kapatid sa lokal ng Chaong, maging yung mga may tungkulin, ang aming destinado, ang kapatid na Raymark Ann, at higit sa lahat, ang aming tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Christopher T. Angeles. Maraming salamat po kapatid na Larry. Batiin na rin po natin ang mga nakasama po natin at nakatuwang po natin para mabuo ang programang ito. Ang multimedia po sa distrito ng Quezon West at maging ang multimedia advisor si kapatid na Jonel Habrica, maging ang isa sa mga ministro po dito sa distrito ng Quezon West, si kapatid na Ronald Bacani. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Kapatid na Larry, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo sa unahan na kayo po ay nakapagtapos ng civil engineering. Opo. Na-practice po ba ninyo ang inyong pinag-aralan? Bukod sa sinasabi na sa kasalukuyan, kayo nga ay driving instructor po. Ako po yung nakapagtapos ng civil engineering. Subalit hindi ko po na-practice dahil nagkaroon po kaagad ako ng trabaho. Naging salesman po ako sa isang company. Nagtrabaho po ako ng ilang taon. Tumagal na po. Kaya hindi ko na po na-practice eh. So, hindi na kayo nakapag-board exam din? Hindi na po, hindi ko na nabalikan dahil naging busy na po ako eh. Yung po kasing kinikita ko, sapat na rin po sa aming pamilya para mabuhay. Nang patuloy kaming mabuhay at may magamit sa araw-araw. At marami po sa mga kababayan natin, no, mahalaga yung meron tayong ginagamit, matustusan yung pangangailangan natin. Pero kung sapat naman na at masayang nagsasama, higit sa lahat nakapaglilingkod sa ating Panginoong Diyos, yun po ang pinakamahalaga sa mga kapatid natin. Ano po?
speaking of paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ano po ba ang kinagisnan ninyong relihiyon? Ang kinagisnan ko pong relihiyon ay Katoliko po. Doon po sinasagawa namin yung pagsisimba, yung pagsama sa prosesyon, yung may simbang gabi pa na tinatawag, pagka may kasal, may binyag, pupunta ng simbahan, pag mga may patay, ganun po. Yun po yung nakagisnan namin sa Katoliko. Nasasabing relihiyoso kayo kasi yung mga aktibidad sa Iglesia Katolika, siyang isinagawa at isinabuhay din po ninyo noong kayo'y Katoliko pa. Katoliko po. May idea na po ba kayo tungkol sa Iglesia ni Cristo noon? Noon po, wala pa po akong idea tungkol sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko po alam yung kanilang sinasampalatayanan. Pero for sure, naririnig nyo Iglesia ni Cristo. Ano impression ninyo? Kung may nakikita kayo mga kaanib sa Iglesia ni Cristo or may naririnig kayo tungkol sa Iglesia ni Cristo, ano yung mga naririnig nyo sinasabi ng mga tao sa kanila? Narinig ko po noon yung mga Iglesia ni Cristo ng mga kabarangay namin na sabi nila, sila lang daw yung maliligtas. So parang may negative Opo. connotation po. Paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo despite na mayroong kayong naririnig na ganun at sabihin na po natin may damdaming hindi maganda. Speaking na sinasabing parang ang Iglesia ni Cristo lang daw ang maliligtas. Nung panahon pong matawag po ako sa Iglesia ni Cristo, ay bago po iyon, ay ako po kasi nakapagtrabaho dito sa Laguna. Nagkaroon po kasi ako ng kasamahan o kaibigan sa trabaho na Iglesia ni Cristo. Na siya po ang naganyaya sa akin para makinig ng mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na nagmula sa Biblia. Noon, nagpasya na rin po akong makinig ng mga aral nila. Dahil yung aking kaibigan, kasama sa trabaho, ay hinikayat din po ako nung kanyang mga magulang. So, nakinig na po ako, nagpatuloy din po ako sa mga pagsamba. At mula sa mga pagsamba, doon ko po naunawaan lalo dahil yung itinuturo ng mga ministro ng mga aral na salita ng Diyos ay yun po ay tumitimo sa puso't isipan ko eh. Kahit tapos na yung pagsamba, nandun pa rin sa isipan ko, nasa utak ko pa rin. Ano po ang nakatawag ng pansin sa inyo? Sa aral na pinakinggan po ninyo o sinuri po ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang nakatawag po sa akin sa Iglesia ni Cristo ay yun pong aral na yung mga taong pumasok sa Iglesia ni Cristo ay siya pong maliligtas. Ano po ang paniniwala po ninyo ukol sa kaligtasan? Paano po maliligtas ang tao nung kayo ay hindi pa Iglesia ni Cristo? Anong pinaniniwalaan nyo noon? Nung pong ako'y nasa Katoliko, ang paniniwala ko po na yung mabait, siya po yung maliligtas, yung mapupunta sa langit. Yun namang hindi mabait, yung masama, mapupunta sa impyerno. At yun namang hindi masyadong masama, hindi masyadong mabait, doon sa purgatorio. Pero sa Iglesia ni Cristo, ayon sa aral na tinanggap sa Iglesia ni Cristo na ang pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo ay siya po yung magtatamo ng kaligtasan na ito po ay aral na galing sa Biblia. Yun po yung sinasampalatayanan ko ngayon. Bakit po ninyo sinampalatayanan yung aral na kailangan ng tao pumasok o maging kaanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas? Sapagkat ito po ay nakasulat sa Biblia. Kaya ko po tinanggap yung aral na ito. Hindi po natin sinasabi na mali maging mabuti o mabait, kapatid na Larry. No? Tama po yun. Aral po ng ating Panginoong Diyos na kailangan maging mabuti tayo, kailangan nating maging mabait. Subalit, ang dapat po kasing masunod kung ano yung kalooban o utos ng ating Panginoong Diyos. Kung ano po yung katwiran niya ukol sa gagawin niyang pagliligtas. Kahit po si Cornelio, kung maalala po natin, no, kapatid na Larry, sa Gawa, Kapitulo 10, talagang gumagawa ng mabuti. Pinatutunayan po sa Biblia yung kabaitan niya, yung pagtulong niya sa kapwa.
pero nagsugo pa rin ang Panginoong Diyos ng magtuturo at mangangaral sa kanya na kailangan niyang maging kaanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas. Kaya tama po yung binanggit ninyo, kapatid na Larry, na yung pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Cristo, aral po yun ng ating Panginoong Diyos. Yung po ang nakasulat sa Biblia. Hindi po natin sinasabi yon para ang kinin na tayo lang ang maliligtas, kundi yun talaga pinatutunayan ng Biblia. At ang ating Panginoong Jesucristo po may sabi niyan sa 1 Gs 7 at 9, na sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya, maliligtas. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. Yan po ay mababasa sa Gawa 20:28. Kaya ang katumbas po nun, ang pagpasok sa loob ng Iglesia ni Cristo, yun po ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Ano po ang pakiramdam nung nagawa po ninyo yung utos ng ating Panginoong Diyos na kayo pumasok, naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Larry? Yung pagpasok ko po sa Iglesia ni Cristo, sa pakiramdam ko po, ako po ay masaya sapagkat naunawaan ko po na ito po yung ikapagtatamo ko ng kaligtasan. At nandito po yung paggabay ng ating Panginoong Diyos habang tayo nabubuhay. Patuloy na ginagabayan po tayo ng mga salita ng Diyos na patuloy na itinuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan para sa ikatitiyak ng ating kaligtasan po. Kaya ako po ay masaya na nakapaglilingkod, na isasagawa yung mga pagsunod sa mga utos ng Diyos, yung mga pagsamba, at higit sa lahat yung pagtupad ng tungkulin na ibiniyaya sa akin ng Panginoong Diyos. Kailan po kayo nabautismuhan? Ako po ay nabautismuhan noong April 17, 1999. Bali, 25 years na po akong Iglesia ni Cristo po. Congratulations po, kapatid na Larry. At para po sa kabatiran ng mga kababayan po natin, no, ng mga kapatid nating nakikinig at nakasubaybay ngayon, si kapatid na Larry po, isa sa mga masisiglang may tungkulin dito po sa distrito ng Quezon West. Katunayan, siya po ay kasalukuyang Pangulong Diakono. Maraming salamat po, kapatid na Larry. May mga pag-uusapan pa po tayo, pero bigyang daan lang po muna natin ang ilang mga paalala ng ating istasyon. Magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Larry Fajardo mula po sa lokal ng Chaong distrito ng Quezon West. Si kapatid na Larry po ay nakapagsuri sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, buhat nang siya po ay maanyayahan ng kanyang katrabaho. At ang naunawaan niya po, nakatawag pansin sa kanya, ay ang aral po ukol sa pagtatamo ng kaligtasan ng mga umanib o naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tinanggap po ni kapatid na Larry ang katotohanan yon sapagkat yun po ang itinuro sa kanya na nakasulat po sa Biblia. Balikan po natin ang pakikipanayam natin kay kapatid na Larry. Magandang araw pong muli, kapatid na Larry. Magandang araw po. Kanina nasabi po ninyo na ang naririnig ninyo at ang inaakala po ninyo na sinasabi ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ang mga Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Ano po ang napatunayan po ninyo ngayong kayo ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo? Napatunayan ko po ng kaligtasan sa loob ng Iglesia ni Cristo ay hindi po namin ikine-claim na kami lang po ang maliligtas. Dahil ito po talaga yung nakasulat sa Biblia. Kaya nga po kami patuloy na nag-aanyaya na makinig ng aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Patuloy kaming nanghihikayat ng mga tao, mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay para umanib sa Iglesia ni Cristo para pumaligtas. Totoo po yun, kapatid na Larry. Hindi natin kiniklaim kundi yun ang nakasulat sa Biblia at ito rin ang pagsusumikap natin. Kaya may mga ganitong programa rin po para anyayahan din yung mga kababayan natin na magsuri din po sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Larry, papaano po
nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Nung kasing ako'y wala pa sa iglesia, nasa labas pa lang ako, mga bisyo, mga kalayawan, nagagawa ko po. Hindi ko nasusunod yung mga aral talaga ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero nung nasa loob po ako ng iglesia, nung matawag po ako, ay yun po, naiwasan ko na po yung mga gawang masama. Nasusunod ko yung mga aral na itinuturo sa Biblia. Higit sa lahat, yun nga, yung kaligtasan, yun po ang matatamo ko pagdating ng araw ng paghuhukom. At kaya ganyan naman po ang pananampalataya ninyo sapagkat nakita ko po sa inyo, batay na rin sa sinabi ninyo, sinisikap nyo talagang makasunod sa mga aral at kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Sa anong pagkakataon po natin malimit na naririnig yung mga aral ng Panginoong Diyos, kapatid na Larry? Malimit po naming naririnig yung mga aral na salita ng Diyos sa tuwing sumasamba, sa panahon ng pagsamba. Doon po namin naririnig yung mga aral na itinuturo sa loob ng iglesia na nanggagaling po sa Biblia. Gaano po kahalaga sa inyo pagsamba? Sa akin po, napakahalaga po ng pagsamba. Kasi sa pagsamba, doon ko po nararanasan yung pagmamahal, pagmamalasakit ng Panginoong Diyos. Lalo na't nararanasan ko po yung malakas na kapangyarihan na kahit po mahirap ang buhay, kahit marami kaming problema, ay naiibsan po yun. Lumalakas po ang aming loob, lumalakas ang pananampalataya, nagkakaroon kami ng panibagong pag-asa. Yun po ang nararanasan ko pagka sumasamba po. Kaya napakahalaga po ng pagsamba sa atin para lalo tayong lumakas, makapagpatuloy sa mga paglilingkod hanggang tamuhin po yung kaligtasang pangako po ng Panginoon Diyos. Totoo po yun, kapatid na Larry. Kasi habang nasa mundo po tayo, hindi natin maiwasan yung problema. Okay. Aharapin pa po natin yan. Wala pa po tayo doon sa bayang ipinangako ng Panginoong Diyos, yung bayang banal. Pero dahil may mga pagsamba, nararamdaman po natin, di tayo kailanman pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Nalalagpasan po natin yung mga problema, yung mga pagsubok, katulad na nabanggit ninyo. At buhay po yung pag-asa natin. Yung pag-asa po na yun din yung sinampalatayanan ninyo. Yung pag-asa na pagdating po ng araw ng paghuhukom, maliligtas tayo. Pagdating po ng araw ng paghuhukom, makakasalubong po tayo sa ating Panginoong Jesucristo para kamtin yung gantimpala ng mga sumunod sa kalooban o utos ng ating Panginoong Diyos, kamtin yung gantimpala ng mga nagtiyaga na sumunod sa kung ano ang nais ng Panginoong Diyos na gawin po natin. Kapatid na Larry, marami po tayong mga kababayan, tiyak naghahanap rin ng kaligtasan, tiyak naghahanap po ng kapayapaan kahit sa buhay pa lang na ito. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga kababayan po natin, lalo na rin sa mga mahal po ninyo sa buhay? Sa mga kababayan ko po na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, sa mga kakilala ko po, mga kaibigan, lalo na po sa mga mahal ko sa buhay, patuloy po kaming nag-aanyaya sa inyo na makinig sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo para po mapaanib sa tunay na iglesia at matamo yung buhay na walang hanggan na siya pong sinasampalatayanan naming mga Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Larry. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Larry Fajardo mula po sa lokal ng Chaong distrito ng Quezon West. Katulad po ng sinabi, binanggit na ng ating kapatid, hindi po kailanman sinasarili ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo yung kaligtasan. Ito nga po yung dahilan kung bakit wala po kaming sawa sa pag-aanyaya, pag-iimbita sa inyo. May mga kapatid po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo talagang nagtsatsaga po na anyayahan kayo para po makadalo din kayo sa mga pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat batay po sa Biblia, may kalooban po, may utos po, o may katwiran po ang ating Panginoong Diyos para ang tao magtamo ng kaligtasan. Ang dapat po nating masunod kung ano yung gusto, kung ano po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. At kung hindi, kung ano po yung ating
kinagisnan. Kaya sana po paunlakan ninyo yung aming mga paanyaya, yung paanyaya po ni kapatid na Larry na magsuri po tayo, makinig po tayo sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat hindi lang po may kinalaman ito sa pagtatamo ng kaligtasan, kundi tiyak nakakamtin po natin yung mga biyaya at pagpapala na mapabilang sa tunay na bayan ng ating Panginoong Diyos. Yung kapayapaan, kahit nandito pa lang sa daigdig na ito, sapagkat mayroong tunay na Diyos na matatawagan, malalapitan, at nadarama po yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay po sa pagkakataong ito. At bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay, pinasasalamatan lang po natin ang nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito, ang INC Radio at ang INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan natin ang SEBC President and CEO kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat, ang pinakamamahal po nating kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging karanasan ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa mga kababayan po nating sumubaybay, sana po huwag kayong magsasawa. Lagi po ninyong pakinggan ang mga programa ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon, sa radyo, maging sa social media. Hanggang dyan po, maraming salamat po. Lagi po ninyong subaybayan ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV.